Kamusta, fire signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang message ng person mo gamit ang personalized cards. Pero syempre dahil sa connected kayo sa isa't isa, may posibilidad na ipakita rin kung ano yung feelings mo or naiisip. Pasensya na kayo guys kung wala akong gloves. Nagagloves ako para matakpan yung maugat kong kamay. At saka para sa akin gusto ko lang maging magmukhang presentable. Wala nang ibang ibig sabihin. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga fire signs? Ang unang card na message ng person mo, brutal. Straight to the point, yun agad yung inilalarawan kung ano yung relasyon nyo or connection or kung ano yung nangyari. Secret lovers. Brutal nga naman, pero bakit secret ka? Dapat pinagsisigawan na ikaw yung person or ikaw yung mahal. Thinking of you. Pasensya na kayo guys kung tabingi Hindi kasi ako makatingala. Nasa ulunan ko yung camera. Hindi ko masyadong makita kung diretso ba. Dalawang cards pa yung kailangan natin. Twin flame. Ang pakiramdam ng person, unconditional love yung ipinaparamdam mo. Promise, tutuparin ko. Maybe kaya brutal itong person na to, seloso. At saka meron siyang problem na kailangan niya muna mag-heal. Pero mukhang hindi kayo nagtagal kasi bakit iniisip ka niya? Pero mukhang tapos na or matatapos na yung connection or relasyon. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman itong mystical card. Pero brutal nga talaga pwedeng physical o kaya verbal. Pero yung mga ganitong tao, pabayaan nyo na lang guys. Kahit gaano man kasakit, hayaan nyo yung panahon ang humusga. Kapag sinabi mong bahala na si Lord, siguraduhin mo na yun talaga yung gusto mong mangyari. Huwag yung susumpa mo pa or may sasabihin ka pa. Kasi yung bahala na si Lord, perfect na yun guys. Wala ka nang dapat ikaalala. Dapat mo talagang ipaubaya. Maganda itong mga cards mo kasi ang nakalagay, itong eagle spirit, ibig sabihin nito ay protected ka ng spirit guide mo. Kaya ipagpatuloy mo lang kung gusto mo ng healing. Kasi tuloy-tuloy na yung progress mo nun. Itong card na ito ang nagsasabi na meron ka na talagang koneksyon o relasyon na pinuputol. Iba na yung mas binibigyan mo ng importansya or passion. Mas nakatuon ang pansin mo sa renewal at saka pag-unlad. Itong card naman na ito ang nagpapakita ng dahilan na naging broken-hearted ka kasi. Kaya maraming pagbabago sa iyo kahit yung pagbibigay mo ng tiwala. Nag-iingat ka na sa pagbibigay tiwala sa kapwa. Nakadalawang cards ka na sa trust. Yun kasi yung isa sa nawala. Kaya ang ilan sa inyo nagkahiwalay o kaya yung shaky na yung connection or relasyon.
Mahirap kasi magtiwala, pero mas lalong mahirap yung kung sino yung pagkakatiwalaan mo. Ngayon naman guys, gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano yung dapat mong tanggapin, ano yung dapat mong i-release, at saka ano yung dapat mong simulan. Pero kukunin ko muna lahat ng cards mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. At saka guys, kung ano yung binanggit ng mga cards pinakita, yun lang yung sasabihin ko sa inyo. At saka guys, wala akong personal or private reading. Kasi dalawa yung trabaho ko eh. Ipinapahinga ko na lang yung ibang oras ko. Yung bottom of the deck, yun na yung tema na card natin. Eight of Swords. Ang ilan sa inyo, feeling mo, trap ka pa rin sa situation ng nakaraan or situation ngayon. Mas mabuti na harapin mo na yung sitwasyon ngayon kaysa sa mga matatapos na or tapos na. Kasi yung mga negative na nangyari sa buhay mo, meron niyang mga magandang kapalit. Kasi ang ilan sa inyo, iisang tao lang naman yung hindi makakonect sa iyo. Mas marami yung taong nagpapahalaga. Doon ka mag-focus. Ito yung mga cards na dapat mong tanggapin. Two of Wands in reverse, the Judgment at Ten of Cups. Ito nga talaga yung dapat mong tanggapin, yung magkaroon na ng tamang desisyon para sa kung ano yung makakapagpasaya sa iyo. Sa career o kaya sa business, kung tingin mo hindi maganda yung kondisyon mo sa career mo, huwag ka muna mag-isip ng expansion o kaya dagdag kita. Matuto ka munang makiramdam sa sitwasyon mo kasi merong good timing para sa iyo. At yung timing na yon ang magbibigay sa iyo ng progress. Marami pang oportunidad na darating, kaya matuto kang makiramdam sa timing ng buhay mo. Single ka man or nasa relationship, kung mabuti or masama ang nagawa mo, merong karma. Depende sa aksyon na gagawin mo eh. Pero dahil sa patas ka sa kapwa mo, mabuti ka, good karma ang darating sa buhay mo, lalo na pagpatungkol sa love. Matutupad yung mga pangarap mo kasi nga karma nga, diba? Yun yung ibibigay sa iyo. Kung ano yung dinadalangin mo. Pero dito, love ang gusto mo eh. Yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Single ka man or nasa relationship, nakadalawang cards ka na para sa blessings, kapayapaan, at saka stability. Makakapag-relax ka na. Panahon na rin ito para sa forgiveness kasi nakuha mo na yung hustisya mo. Ito naman yung dapat mong i-release, the Star, Seven of Wands, at Ten of Wands. I-release mo yung totoong ikaw na masayahin at saka i-release din yung mga negatibo. Huwag mong solohin lahat yung problem o kaya responsibilidad. Ipagpatuloy mo yung buhay mo kasi yung mga problems na kinakaharap mo ay magkakaroon din ng kasagutan. Sa finances naman or money, kailangan ng hinay-hinay. Maganda yung financial situation mo eh, pero dahil na rin sa problema ng iba, nadadamay ka. Pero ang advice ng mga cards ay mag-save ka pa rin ng money, kahit gaano man kalaki or kaliit ang financial mo, kasi kakailanganin mo ito in the future.
Sa mga single or nasa relationship, ready ka na para ma-in love or para sa commitment. Kasi ano man ang estado ng relasyon mo, pinapakita na ipinaglalaban mo yung mga taong mahalaga sa iyo or bibigyan ng importansya kahit na may mga sagabal or karibal. Dalawang cards na kasi nagsasabi na pang long term, na secure at saka stable na relasyon ang hinahanap mo or gustong maging koneksyon. At saka base sa mga cards, ang ilan sa inyo maraming beses ka nang nasaktan. Ang ilan mag-asawa na nga kayo, niloko ka pa rin. Pero hindi na yon ang magiging focus mo, single ka man or nasa relationship, kundi yung mga positive, maninindigan ka para sa sarili mo. Ito naman yung dapat mong simulan, the Death, Ace of Swords at Page of Swords. Kaya sinasabi ito guys, kasi ang ilan sa inyo, madali kang maloko. Kasi lahat tayo merong weakness at saka kabaitan. Yun yung mas umiiral sa'yo. Kahit na manindigan ka pa. Pero kung ano na yung pinutol mo, panindigan mo na talaga. Magpatawad ka pero wag mong kalimutan yung itinuro sa'yo ng nakaraan. At saka guys, ito warning cards na ito. Na kung ano yung mga bad habits mo, putulin mo na yan. Yun kasi yung naging dahilan, yung mga unhealthy na habit mo. Kaya nagkaroon ka ng sakit. Ang ilan sa inyo nagkaroon ng maling akala kasi hindi ka nga gumagaling sa sakit mo. Naakala mo ito na yung katapusan mo, pero magkakaroon ka ng recovery. Ang ilan sa inyo, sakit na talaga ng pamilya nyo yan. Kung nagkaroon ka na, meron namang panglunas para kahit papano hindi lumubha yung health problem mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship magkakaroon ng mental clarity kasi nagkaroon ng malaking pagbabago. Yung changes na mangyayari, good man or bad, magkahiwalay man kayo ng person mo or magsama pa rin, ito yung magiging dahilan para maresolbahan yung problem mo sa buhay. At saka para naman sa ilan, kung nagkakaroon kayo ng argumento ng person mo, huwag nyo nang pag-usapan pa yung maliit na bagay. Maging mature sa sitwasyon. Sa mga single, merong biglaang pagbabago at ito yung magbubukas ng bagong chapter ng buhay mo patungkol sa love. At saka kailangan ng pasensya sa pagkilala sa potential person. Medyo matatagalan bago magkaroon kayo ng relasyon or yung makilala yung potential person. 444. The universe wants you to be happy, so it is going to send you a miracle. Alam mo, nakailang cards ka na merong person na maghahabol. Di ba sa puting card merong twin flame? Yun yung tingin niya sa iyo. 666. A warning of negative thinking. Pinapaalala ulit na huwag kang mag-isip ng negatibo. Ang ilan sa inyo kilala mo naman kung sino yung nagdadala ng negative sa iyo. 4. A sign that you would benefit from taking a leap of faith in some respect. Mag-focus ka sa ngayon kasi maganda na yung nangyayari sa buhay mo. Merong challenge at saka tukso na susubukan ka. At sinasabi na ng mga cards na hindi maganda yung dala ng person na ito sa iyo. Kaya dun ka sa alam mong pwede mong pagkatiwalaan. Diba nakadalawang trust ka na. Para hindi ka magkaroon muli ng kalungkutan. Itong 7 of Swords,
Maybe ang ilan sa inyo pinagbigyan mo yung person kasi meron kang gustong malaman. Pero ang ending, ikaw pa rin talaga yung bang magi-give up sa sitwasyon na ito. Magbabago isip mo talaga dun sa ipapakita sa'yo ng person. Kumbaga wise ka na. Mukhang nabaliktad na yung sitwasyon. 9 of Swords. Halimbawa, pinagbigyan mo man itong person na ito. Mabalik man yung emosyon mo, pero hindi rin ganun magtatagal kasi alam mo na niloloko ka ng person na ito. Mahirap kasi guys ibalik yung tiwala na naibigay mo. Ayan, the strength. Ibig sabihin, kaya ka ganito kasi mas pinipili mo na kung ano yung makakapagpa-healthy sa buhay mo. Yung self-love, pagpapahalaga sa sarili, ito na yung ending ng pagbibigay mo ng pagkakataon sa person. Kumbaga, sinigurado mo na hindi mo na talaga gusto yung connection na ito para sa new beginning.